Thank you sa tanong, Miss Anne Mary. Sabi, Doc, namatay po yung 3 French Bulldog puppies ko, nagka-parvo. Possible po ba mahawa yung Pomshi ko? Complete vaccine na po siya. I'm sorry to hear this, Miss Anne Mary. Talagang bad trip talaga yung parvo na yan. Kaya kahit sa amin, we've been victims nitong parvovirus na to sa ilang mga litters namin before. And talagang pag nakikita nyo talaga yung mga itsura ng mga puppies na alam nyo, apektado ng parvo, madudurog talaga yung puso ninyo. Anyway, ang tanong niya, kung yung Pomshi daw niya na complete vaccine na po ay posible ba na mahawa? Okay, ang parvovirus po, ang talagang naapektuhan yan ay yung mga tuta. Mga tuta up to yung iba mga 6 months na, 7 months, depende po doon sa kakayanan ng aso na lumaban na. Ang parvovirus kasi, gustong-gusto niya yung mga cells na mabilis mag-mitosis. And up to mga 6 months, ang bilis ng growth period, ang bilis ng growth rate ng mga puppies. Kaya yan ang gustong-gusto ng parvo, lalo na sa may bandang puso, sa may bandang intestines, yan talaga yung naapektuhan niya. So pagka yung Pomshi nyo ay hindi naman, kumbaga meron naman siyang immunity na laban sa parvo dahil complete vaccine na siya, hindi na siya maapektuhan yan. Okay, pagka complete vaccines, usually mga 3-4 months na yan. So, 4 months pataas na complete ang vaccination, may maliit na chance, pero malamang sa hindi na po maapektuhan yung Pomshi ninyo. Iwas nyo na lang siya doon sa mga lugar kung saan nandun yung mga tuta. Dati, yung mga namatay. And it's also a good idea to wash those areas clean with bleach. Yan po ang pumapatay ng parvovirus. So, ang sunlight hindi nakakapatay gaano ng parvovirus yan, or matagal po talaga mawala yung virus na parvovirus. Kaya ang panlaban lang talaga ng mga dog sa parvovirus is yung immune system nila. Kailangan malakas yung immune system ng aso ninyo. Dapat very healthy ang aso ninyo. So, one thing I can really suggest, this is sincere, hindi to advertisement lang or promo lang. Pakainin nyo ng SDN42 yung mga dogs po ninyo. Kasi pag mahina po ang nutrition ng aso ninyo, mahina din immune system niya. Para sa tao din lang naman po yan, kung lagi kang junk food, di ba? Lagi kang mahina yung nutrition mo, anong ipanlalaban mo sa sakit? Okay, ito pa, alisin nyo sa stressful situations yung mga aso ninyo kasi stress leads to susceptibility laban dun, hindi na makalaban dun sa mga iba-ibang mga sakit. So pag stressed yung aso, kapag mahina ang nutrition, kung may parasites yung aso, yan po yung mga predisposition o predisposing factors kaya maaaring magkasakit ang mga dogs. So hopefully po yung Pomshi ninyo ay at a good na position na vaccinated, fully vaccinated. And ito pa, fully vaccinated sana ng veterinarian, licensed veterinarian. I hope, kasi mga nabibili sa mga poultry supplies, agri-vet over the counter ng kung sino-sino lang, ay hindi ako nagtitiwala sa mga ganyan. Ang dami ko na experience na nagkaroon ng parvo yung mga puppies ko. Noong mga bumibili pa ako ng mga vaccines from those suppliers, mga poultry supply agri-vets, doon ako bumibili talaga ngayon, doon sa mga legit na sa vets lang sila nagbebenta. Kasi sa vets lang talaga dapat binibenta yon. So, di ba, magtataka ka na, bakit nabibili yung mga ibang brands sa mga poultry supplies kahit sino pwede bumili? Di ba? Ang niyan, bentahan yan sa mga vets lang talaga dapat. Hindi naman dahil sa gusto lang kumita ng mga vets, pero yun yung nasa batas And vets are trained to do the vaccinations properly. Okay, so yun po yung sagot natin doon. There's a possibility dahil meron tinatawag na vaccine failure. Ano yung vaccine failure? This is a failure of the vaccine to elicit a proper immune response. Maaring yung pagbakuna ay mali, maaring yung vaccines is low titer, yung brand niya, maaring yung katawan ng aso mahina, kulang sa nutrition, kaya kahit binakunaan siya, hindi rin makaproduce ng maayos na immune response yung katawan ng aso. So, I'm sorry to hear this, Miss Mary Ann. So, I hope na okay lang kayo at okay lang din yung Pomshi ninyo. Para sa ating lahat, ingat kayo sa mga panahon ngayon, laging umuulan.
o naglipa na dyan ng mga mikrobyo sa paligid, kasi mga mikrobyo kadalasan gustong-gusto nila sa mga damp areas, alam niyo yan, sa wet areas. Kaya lagi na lang natin gawing malinis yung ating kapaligiran at ilayo yung mga aso natin mula sa mga stray dogs sa labas. Ingat din tayo pag nilalakad natin yung mga aso natin sa mga kalsada kung saan maraming mga stray dogs. Nakakuha din ng iba-ibang mga sakit like distemper. Mas nakakatakot yung distemper kahit adults na. Oo, pero yung parvovirus, mga puppies, yung distemper, kahit adults na pwedeng magkaroon ng sakit at mamatay. Pati leptospirosis, no, yung mga ihi-ihi ng daga sa mga paligid, nagbabaha-baha ngayon. Iwas niyo po yung mga aso niyo sa mga tubig baha, baka may mga ihi ng daga na leptospirosis. Kaya tama po yun na kailangan complete vaccination yung mga dogs po natin yearly at least, no, dun sa 5-in-1. Thank you.